Actually, yung last time po na tayo po yung nagkaroon ng Zoom meeting, pinag-aralan natin yung bunga ng Espiritu, yung ikalawa, which was kagalakan or joy. Ano po, tinalakay natin doon yung pinagmulan ng tunay na kagalakan o ng Kristiyanong kagalakan. At ang mga ito po yung galing ito sa Holy Spirit, of course, sa ating Panginoon, at syempre sa ating pong pananalig. And then of course, tinalakay din po natin yung mga hadlang para sa Kristiyanong kagalakan at ang kauna-unahan po sa listahan doon ay yung kasalanan. Yan ang talagang pinaka-problema ng Kristiyano eh. Ano po? At saka yung iba, syempre, yung iba yung sisidlan ng kagalakan nila na pinagkukunan. Halimbawa po yung kanilang lakas o kaya ng kanilang kayamanan, yung kakayanan nila o kaya yung kanilang karunungan at yung iba, yung husay nila sa pakikipaglaban o pagpapalayas ng masamang spirito. Anyway, ang pag-aaralan po natin ngayon ay yung ikalawang bahagi nito. Ito nga po actually yung kagalakan, yung bunga ng spirito, pero second part na po ito. At titingnan po natin ngayon yung mga hakbangin tungo po sa tunay na kagalakan. Ano po? Kailangan maunawaan natin to para nang sa ganun tayo ay well-guided. So ang una po, aminin at talikuran natin ang ating kasalanan. Kasi kung hindi natin aaminin ang kasalanan natin o tatalikuran yan, of course, paano tayo magkakaroon ng kagalakan? Actually, malulungkot tayo, manghihina tayo. Ano po, at hindi natin magagawa yung mga pinag-uutos sa atin ng Panginoon. So we might as well aminin na po natin at talikuran na, magrepent na tayo sa ating kasalanan. Ang sabi nga po ni Haring David sa awit 32:5, kaya't ang kasalanan ko'y aking inamin. Mga pagkakamali ko'y hindi na inilihim o inilihim, tama. Ako'y nagpasyang sa iyo'y ipagtapat at mga sala ko'y pinatawad mong lahat. Alam niyo, nabanggit niya ito kasi nung sa nakaraan nga pong ating pag-aaral, nabanggit niya na talaga namang ika nga maghapon siya nangihina eh. Dahil sa kanyang unconfessed sins eh. At sa iba pang part ng Book of Psalm or awit, nabanggit niya rin doon na actually magdamag din siyang umiiyak. So much so na yung kanya pong hinihigaan, yung kanyang unan ay talaga namang kumbaga halos lumalangoy na siya sa luha eh. Okay? So naniniwala po si David na siya ay aakayin at tuturuan ng Panginoon mula sa pagtutuwid. At ito pong kailangan natin at napakahalaga para sa atin ding paglago bilang Kristiyano, bilang lingkod ng ating Panginoon. Ano? Yung aminin natin at talikuran ng ating mga kasalanan. Lahat naman tayo sa totoo lamang kahit paanong iwas nagkakamali eh. So we might as well talagang i-acknowledge natin at maging accountable tayo sa mga sins natin. Now, si David po, naniniwala siyang aakayin siya ng Panginoon tuturuan siya ng Panginoon Basahin po natin ang isinulat niya sa awit 32:8. Ang sabi ni Yahweh, aakayin kita sa daan, tuturuan kita at laging papayuhan. Now, nakasulat din po sa awit 32:10, ang tapat na pag-ibig ni Yahweh ang mag-iingat sa sinumang nagtitiwala sa Kanya. So naniniwala rin po si David na ang pag-ibig nga po ng ating Diyos, ng ating Panginoon ay tapat sa sino man na nagtitiwala sa Kanya. At kaya nga po sinulat po ni David sa aklat po ng awit 32:11 ang ganito, lahat ng tapat kay Yahweh, magalak na lubos dahil sa taglay nilang kabutihan ng Diyos. Sumigaw sa galak ang lahat ng sa Kanya ay sumusunod. So napakahalaga po na talagang sinusunod natin kung ano man yung kalooban ng ating Panginoon. At anong gagawin niya? Bibigyan niya tayo ng kagalakan sa ating mga puso. Daw ang ikalawa po na hakbangin ay yung pagtitiwala natin sa Diyos. Sa Roma 15:13 nakasulat po, puspusin nawa kayo ng Diyos, ang sabi ni Apostol Pablo, na siyang bukal ng pag-asa. At nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. So, napakahalaga po na tayo po'y nagtitiwala sa ating Panginoon. Alam niya na tayo po'y nakakaranas ng mga pagsubok pero pupuspusin niya tayo ng ika nga pag-asa. At syempre, pag may pag-asa ka, magkakaroon ka talaga ng kapayapaan at kagalakan sa iyong puso. Ano po? At napakahalaga rin po nung pagkakaroon natin ng pananampalataya. Again, I say, without faith, it is impossible to please God. Now, ikatlo po, ituon ang paningin sa ipinangako ng Diyos na buhay sa hinaharap. Doon tayo tumingin sa future natin. Okay? Sa unang Pedro 1:5-6 nakasulat po, sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay nyo ang kaligtasang nakahandang ihayag
sa katapusan ng panahon. Ito'y dapat niyong ikalala kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. So given na sa buhay po natin na ito na tayo makakaranas ng iba't ibang klaseng mga pagsubok, malalaking pagsubok, mga pagsubok na halos sa tingin natin ay imposible nating ma-overcome. Pero pansamantala lang ang lahat ng yan. Maikling panahon lamang, it shall always come to pass. Ano man yung mga pagsubok o mga challenges na pinagdadaanan po natin. Pero ang nakakatuwa dito, tayo po'y sasamahan ng ating Panginoon. At syempre, pag alam natin kasama ng ating Panginoon, we are on the winning side. At magiging kampante tayo, magiging confident tayo. And of course, magbubunga ito ng kagalakan sa ating mga puso. Holy Spirit na rin ang magkakaloob nito para sa atin. At sa Roma chapter 5 verse 2 naman, nakasulat, sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Jesucristo, tinamasan natin ang kagandahang loob ng Diyos. At tayo nagagalak dahil sa pag-asang tayo makakabahagi sa kanyang kaluwalhatian. So, ang kagalakan at yung hope, lagi pong magkasama yan. Again, sabi ko nga kanina, pag wala tayong pag-asa, of course, wala tayong kagalakan. Malungkot ang buhay. Ang pinakakawawang tao sa mundong ito ay yung mga taong wala ng pag-asa. Kaya umasa tayo sa Panginoon. Siya yung author and perfecter of our faith. Sa ikalawang Korinto naman po, chapter 4, verse 18. Makinig kayo mabuti. Ang sabi ni Apostol Pablo, kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita. Kapatid, saan ka nakatingin? Saan ka madalas nakafocus? Sa mga bagay ba na material lamang o nakikita? Dapat hindi ganon, Kasi talagang mapufrustrate ka lamang. Dapat sa mga bagay na hindi nakikita. Dagdag pa niya. At hindi sa mga bagay na nakikita. Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita. Huwag tayong mag-cling sa mga bagay na pansamantala lamang, panandalian lamang. Ngunit walang hanggan ng mga bagay na di nakikita. Doon tayo mag-focus. Parang ang hirap, Hindi nga natin nakikita tapos doon tayo nakafocus. Okay? Kasi faith nga po ang pinaiiral natin dito. Now sa Hebreo chapter 12 verse 2, sinabi ng sumulat ng Hebreo, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Kanino raw? Kay Jesus. Yan. Sa kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus. At siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Kapatid kaibigan, ang ganda rin ng pangako ng Diyos sa atin eh. Makakapiling natin ng ating Panginoon. At makakaupo rin tayo sa tabi ng ating Diyos na buhay. Yan ang sinasabi sa Bible. Kaya dapat, although meron tayong mga hardships na nararanasan sa mundong ito, mga kabigatan, mga challenges, mga problema, may mga persecutions pa na nararanasan natin lalo pa kung tayo naglilingkod sa ating Panginoon. Iniiwasan tayo ng mga dati nating kaibigan, nilalayuan po tayo, ayaw nila makipag-usap na sa atin dahil ang tingin nila ibang-iba na tayo. So, dapat meron pa rin tayong joy. Sa totoo lamang kahit iwanan tayo ng buong mundo pero tayo naman po sinasamahan ng Panginoon, that's more than enough na magbigay sa atin ng kagalakan. Ang ikaapat po na hakbangin na ito, tuparin ang mga utos ng Diyos at manatili sa kanyang pag-ibig. Napakaganda, no? Pero parang napakahirap, madalas nga tayo ay sumusuway sa kanyang kalooban. And sometimes nga, nangyayari sa pagbabasa natin ng Bible, we choose kung ano yung ating ilalagay sa ating puso, pinipili natin kung ano yung babagay sa ating gusto, at isinasantabi natin yung mga bagay na sa paningin natin ay hindi bagay sa atin. Di ba? Namimili tayo eh. Pero pakinggan po natin yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa 1 chapter 15 verses 9 to 11. Ang sabi niya, kung paanong inibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. And then sa verse 10, kung tinutupad nyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Kung paanong tinupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo mga bagay nito upang mapasa inyo ang kagalakan ko at nang sa gayon ay malubos ang inyong kagalakan. So, kasama sa pagkakaroon natin ng kagalakan at malubos ang ating kagalakan, yung atin pong pagsunod sa ating Diyos na buhay. Kung ano man yung mandate na ibinibigay niya sa atin, yung ating misyon. Kasi actually, sa totoo lamang, may kanya-kanya tayong misyon sa buhay na ito bilang Christian eh.
Yung magagawa ko, pwedeng hindi mo magawa. Yung magagawa mo o ginagawa mo, hindi ko magagawa. Kanya-kanya tayo ng misyon. Of course, meron tayong isang misyon, pangkalahatan, bilang kanyang church. At ito yung to go and make disciples. At syempre, kung ginagawa natin to, lumalabas lamang talaga na tayo ay umiibig sa Panginoon. Dahil sinusunod natin yung kanyang utos eh. Hindi maaaring sasabihin mo na mahal mo ang Diyos pero hindi mo naman sinusunod yung kanyang utos. Kaya nangyayari nun, wala kang kagalakan eh. Di ba? Kaya kailangan din na tayo manatili sa kanyang pag-ibig. Amen? So, para mangyari yon, kailangan talaga sumunod tayo sa kanyang salita. It goes hand and glove, ika nga. Ano po, laging magkasama po yan. Now, matapos po yung pagkakasakop sa bansang Israel, noong Old Testament times, actually, napakalaking gawain ang kanilang hinaharap ng mga Israelita upang mabuong muli at may alis sa kahihiyan ang kanilang bansa. Anong naging motivation at lakas nila upang kayanin ito sa pangunguna ni Prophet Nehemiah? Ano sa palagay niyo? Alam niyo, I believe, memorized ng marami ito. No? Yung nakasulat sa Nehemiah 8:10, ang kagalakan ng Panginoon ang aking lakas. Kung mapapansin natin po yung kanilang naging, kumbaga, task nung araw, ay yung talagang itayong muli yung gumuhong pader ng buong syudad ng Jerusalem. Di ba? Pati yung gate nila na sinunog. Ang ibig sabihin kaya po naging kahihiyan sila dahil lantaran eh, kitang-kita sila ng kaaway eh. Anytime na gusto silang lusubin, malulusob sila eh. Wala silang kumbaga protection eh. Wala yung pader, wala yung gate eh. Pero ito'y ginawa po ni Nehemiah, katulong po yung buong Israel, at ang nagbigay sa kanila actually ng, sabihin na po nating ay lakas, ay yung kagalakan ng Panginoon. Di ba? Hindi sila naapektuhan ng mga negative things na sinasabi po, especially nung dalawang leaders na opposed sa kanila, si Sanballat at saka si Tobiah, na pinamumukha sa kanila na hindi nyo matatapos yan, hindi nyo magagawa yan, hindi ba imposible yan. Pero in record time of 52 days natapos po nila yon. Why? Kasi meron po silang joy sa kanila pong ginagawa. Marami sa mga leaders, servant leaders ng ating Panginoon, for that matter, marami sa mga nagsasabing sila yung mga devoted na Christians, ang sa totoo lamang po ay hindi tumatagal, sumusuko pagdating po ng mga pagsubok. Na-overburden po sila. At umaayaw na po sila. Why? Kasi wala yung joy eh. Alam mo, hindi nagiging trabaho yung trabaho pag meron kang joy eh. Ganado ka eh. Inspired ka eh, di ba? Laging magaan ang pakiramdam mo eh. You are always on the go eh kapag ka meron kang joy. Pansinin mo, sa totoo lamang, pag ikaw eh napuri nga lang ka ng tao eh, di ba? Parang ibang klase na yung pakiramdam mo eh. Yung adrenaline mo ay nag-uuz na eh. So, how much more yung kagalakan ng ating Panginoon? Pag napangiti natin ng ating Panginoon, talagang mararamdaman mo yung lakas na nagmumula sa Kanya. I always experience this, there are times talaga na after Sunday, for example, or even yung mga Bible studies na amin pong pinupuntahan. Sa totoo lang, as a human, napapagod ka eh, di ba? Papagod ka, and sometimes ay hindi mo in-expect yung nangyayari, di ba? Parang wala sa plano mo yun, parang hindi maganda yung kinalalabasan. But because you are doing the will of God, yung assignment mo sa Kanya, eh, nakakaranas ka ng joy sa puso mo. At tinatalo nito yung pagod, tinatalo nito yung boredom, tinatalo nito yung frustration and even disappointment sa araw na nagdaan. Ang ibig sabihin, talagang yung joy of the Lord becomes your strength. I'm sure yung iba sa inyo nararanasan yan. Di ba? Yung mga talagang naglilingkod sa Panginoon. Mahirap eh. Sa totoo lamang, aminin natin, mahirap po maglingkod sa Panginoon eh. Mahirap talagang sumunod sa ating Panginoon eh. Kasi nga, lalo na sa panahon ngayon, napakainit. Pero we always see to it. Kasama ko yung wife ko. Sila JC. Even Jordan, yung akin pong apo. Even though mainit, pag talagang kami po ay naka-schedule na puntahan ng isang lugar, pinupuntahan namin yan, kapatid. Hindi kami nagpapatalo doon sa mga obstruction, ika nga, yung init, most especially. Ang number one eh, ang dami pa namang nahi-heat stroke ngayon. Tapos isa pang concern ko at lagi kong pinagpe-pray ito, ngayong kainitan ng panahon dahil sa sobrang init, maraming aso ang nauulol, di ba? At nangangagat.
So yung mga bagay na yun kung iwe-weigh mo, kumbaga pananatilihin mong concern mo ito, tatalunin ka. Maaaring hindi ka na pumunta. So yung mga pinupuntahan pa naman namin talagang pangkaraniwan na yung may aso eh. 'Di ba? Minsan sumasalubong sa amin eh. Minsan nga sila yung nag-aangilan eh. Natatakot din si Cecil eh. Pero tuloy pa din kami. Hindi kami umatras. Why? Kasi yung joy of the Lord nararanasan namin eh. And there is this sense of fulfillment na mararanasan natin as servants of the Lord na hindi kayang bayaran ng pera eh. Sa totoo lamang. 'Di ba? Alam niyan ng mga naglilingkod sa Panginoon. Wala nang kinakatakutan. Bahala ang Panginoon sa amin. 'Di ba? Makagat man kami ng aso, di so be it. Kung yun ang pinahintulot ng Panginoon. Pero alam ko hindi mangyayari yun. Pero kung sakasakali mangyayari, kawawa yung aso kasi mamamatay yan. 'Di ba? Pero kami mananatiling buhay. Tayo, mananatili tayong buhay. So, i-maintain natin yung atin pong ika nga pagiging tawag dito, pagiging zealous sa paglilingkod po sa ating Panginoon, dedicated sa paglilingkod po sa ating Panginoon para ma-experience natin lagi yung joy coming from Him. Yung joy na ito, kaiba sa happiness, dahil yung happiness nakabase yan sa circumstances natin, sa mga material things, pero yung joy, ito po'y galing sa ating Panginoon. At walang po pwedeng umagaw niyan. Huwag mo lang ipaagaw. Okay? So, rejoice in the Lord always. I say it again, rejoice. So magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po'y mag-pray na. Hallelujah. We thank you, Lord.